Alright mga kababayan, Rigi 5248 ng Ride Guardians Community. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog dahil sa busy talaga sa buhay talaga. Ang dami kong hanap buhay kasi. So ngayon, for the first time, nandito tayo sa Alapan Monument. Actually ito siya, malapit lang to kung saan yung Philippine Flag Park. So ito kasi, ito yung ang pwesto ng monumento na ito, dito to sa may circle. Makikita ninyo, ayan po, kalsada. So para siyang Quezon City Circle, yan. Paikot yan hanggang doon sa kabila. Yan. Yan, makikita nyo yung flag, yan. Yan yung Philippine Flag Park. Tapos ito yung parang circumferential road. So ito ginawa nila, no. Ngayon, mapapansin natin, no, kasi tiningnan ko talaga ng malapitan tong ginawang monumento. May napansin talaga ako na hindi mo maasahan na nandyan. So, papakita ko sa inyo, no. Yan, teka lang. So, ang bawat imahe na nandito, merong muka, pamilyar na muka ng ating mga bayani. Nakita nyo yan? Wala na bang ibang bayani na may bigote? Either si Tomas Mascardo o di kaya si Antonio Luna. Ayan. Ito. Tapos, dito naman, ito. Si Andres Bonifacio. Okay? Tingnan nyo ng maigi. Ito. Yan. Tapos dito sa kabila, ito. Yung nagtaas ng kamay. Yung naka-fist. Ito. Mukha ni Jose Rizal. Yan. Tapos yung babae doon sa taas, ito, yan. Hindi ko alam sino yan, pero yung smile niya, pag nandito kayo actually sa lugar na to, yung smile niya pag tinitigan nyo, medyo creepy ng konti. Creepy, nakakatakot. Pero hindi ko alam bakit ganyan ang itsura ng monumento. So dito sa side na to, tagumpay. Lahat sila nagsasaya, tagumpay. Pero pag umikot tayo doon sa likod, yan, nagbabago yung itsura ng monumento. Nagiging labanan na. Yan, ito. So makita mo, may nakahandusay, may nagbabarilan. Yan. May nakasakay sa kabayo. Ayun. Yan. So ang monumentong ito ay may dalawang muka. Muka ng tagumpay at muka ng labanan. So, teka lang. Ayan, makikita po ninyo. So dito tayo nanggaling kanina nung nagsimula tayo. So ito po yung Battle of Alapan Monument na pinwesto dito sa circumferential road. So etong kalsada na ito, diretso ito ng Bukandala. Ito naman Bukandala din pero sa ibang lagusan. Tapos etong sa kabila, yan Malagasang. Tapos pag kumanan ka ng konti sa may gasolinahan, mararating nyo yung Philippine Flag Park, yan. Yung may hindi na makita rito sa video pero nandyan yung flag na malaki na taon-taon sa May 28, diyan lagi sineselebrate yung tinatawag na Philippine Flag Day. Again, pinapaalala ko sa ating mga historiador, sa ating mga kwentista ng history ng Pilipinas, no. I-correct po natin. According sa historical sources, ang first waving of Philippine flag hindi nangyari dito sa Alapan. Kung hindi doon sa Cavite City sa Teatro Caviteño. So, naalala ninyo nung last time na nag-vlog ako,
pumunta ako May 28, 2023, doon po ako pumunta sa Cavite City kasi doon talaga ang totoong celebration talaga ng first waving of the Philippine flag. Supposed to be dapat ang title ng flag capital of the Philippines should be Cavite City, hindi Imus. Pero sa ngayon, yun ang pakilala. Imus, flag capital of the Philippines, which is inaccurate because nangyari yung labanan dito nga, oo, nanalo ang ating mga lolo't lola sa labanan na yun laban sa mga Kastila. Pero hindi dito ang unang pagwagayway ng watawat. Doon po sa Teatro Caviteño sa Cavite City nangyari. So yun lang ang talagang ipo-point out ko dito sa vlog na to, no? Na totoo man na may nangyaring labanan tulad nito at tagumpay ang labanan na yon, pero hindi ibig sabihin no, na dito nangyari yung unang pagwagayway ng watawat. Kasi habang ang labanan kasi sa Alapan kasi nangyari hindi sa planado na labanan, kung hindi inkwentro. So ang nangyari kasi pagdating ni Aguinaldo galing Hong Kong, dala-dala niya mga armas galing sa Hong Kong na nabili niya gamit yung pera na nakuha nila doon sa Pacto de Biak na Bato. O yung Pacto Biak na Bato, meron silang perang nakuha doon. Yun ang ginamit ni Aguinaldo na pambili ng armas. Nung sinamahan siya ng mga Amerikano pa uwi dito sa Pilipinas, dala-dala niya yung mga armas, dinistribute niya dito sa Cavite. At isa doon sa mga nabigyan ng armas nga ay yung mga taga rito sa Alapan, na kung saan gamit ang intelligence network ng mga Kastila, nalaman nila na merong mga revolutionaryong Pilipino dito na nag-aarmas, kaya pinuntahan nila rito. Actually, ang pumunta dito, pinangunahan nila Felipe Buencamino, isa siya sa mga leader ng Spanish forces. Si Felipe Buencamino at saka si Pedro Hanolino. Si Pedro Hanolino, alam natin na siya yung kinilala natin na pumatay kay Antonio Luna doon sa Cabanatuan dahil sa kanilang personal na hidwaan. So, ang nangyari, bumaliktad si Buencamino, pumunta sa Cavite City para paipagsabi kay Aguinaldo na bumabaliktad na sila. Si Pedro Hanolino naman, si Kapitan Pedrong Castilla, siya naman ang nanguna doon sa labanan dito. So ang nangyari, yung Spanish column na nililid ni Kapitan Hanolino, inambush ng mga Pilipino dito sa Alapan. Kaya nga nangyari yung Battle of Alapan. At ang labanan na yon ay hindi talaga masasabing madugo kasi hindi naman marunong umasinta ang mga Pilipinong nabigyan ng mga makabagong baril. So, ang ginawa lang nila, nag-ubos lang sila ng bala hanggang sa naubusan ng bala ang mga Kastila, wala na silang panlaban. Alangan man na duduraan lang nila ng laway nila, di ba? Para maano yung mga Pilipino. Pero hindi. Mas marami kasing bala ang mga Pilipino kaysa mga Kastilang dala-dala ni Pedro Hanolino. Kaya yun ang nangyari, dahil naubusan sila ng bala, sumuko sila. Nadakip sila, dinala sila doon sa Cavite City. Mula dito, papuntang Cavite City. Pagdating nila sa Cavite City, doon nila unang nasilayan ang watawat ng Pilipinas na dala-dala ni Aguinaldo galing Hong Kong. So yung sinasabi na unang winagayway dito, hindi po yun totoo. Kasi wala po talaga tayong mababasang source o patunay na dito nangyari ang labanan. Ito palang anak ko, si Sarah. So yan po yung totoong pangyayari po. Huwag po nating hayaan na turuan po tayo ng mga maling impormasyon, mga maling kasaysayan na matagal na nating pinapaniwalaan na yun pala ay mali. Kailangan natin na baguhin natin yun para ang susunod na salinlahi ng mga Pilipino, alam nila ang totoong kwento ng Pilipinas. So yun lang po, no? So mula sa Alapan, Imus, Cavite, ito si Rigi 5248 nagsasabing mabuhay po kayo mga Pilipino.